4K's Edutainment is a platform to promote social work profession and practice from the Philippines and around the world. 4K's Edutainment is a platform to promote social work profession and practice from the Philippines and around the world. Magandang gabi po sa ating lahat. Isa na naman gabi ng pakikipagkwentuhan sa ating panauhin ngayon. At ang ating pong makakasama ngayong gabi ay isa pong rehistradong manggagawang panlipunan. Kaya wag ho nating palampasin ang gabing ito sapagkat marami na naman ho tayong mapupulot na dagdag kaalaman sa ating pakikipagkwentuhan sa ating panauhin. Pero bago ho tayo magpatuloy, mga kabaro, mga kapamilya, lahat ng may K, batiin muna natin ang ating mga regular viewers and supporters dito sa ating programang Ang Social Workers, One Vision, United Action. So batiin natin ang mga social workers sa lahat ng settings, no? Mula sa corporate settings, sa government settings, pati na rin sa mga non-government organizations at pati na rin yung atin pong mga social workers sa lahat po ng sulok ng Pilipinas, kasama na rin ang mga social workers sa international community. Ngayong gabi, sa atin pong The Social Workers Hour, pag-uusapan po natin ang mga issues, mga trends, updates ng ating social work profession. Kasama na rin yung mga updates or current realities sa pagpapractice nito sa iba't ibang sulok ng ating settings. At tatalakayin din natin ang mga kwento at kaalaman, maging ang mga karanasan ng ating mga social workers sa kanilang mga pinaglilingkurang ahensya, ang kanilang mga programa at serbisyo, mga advokasya at iba pang mga initiatives. At magbibigay din tayo ng mga suhestyon or aalamin natin ang mga concrete recommendations at mga alternatibong solusyon na mag-a-arrive para sa isang komprehensibong aksyon. At para maisakatuparan ito, tayo po ngayong gabi ay nag-anyaya ng panauhin isang registered social worker upang maging kapanayam, kausap. At ito po ay live na atin pong ini-air sa ating 4K's Edutainment YouTube channel, at dito po natin mapapanood ang atin pong The Social Workers Hour. Kaya paki-subscribe na lang po natin at i-share at ibahagi, i-like itong ating programang The Social Workers Hour dito po sa 4K's Edutainment. So, kaya ngayong gabi, bago ho tayo magpatuloy, magko-commercial ho muna tayo. 4K's Edutainment is a platform to promote social work profession and practice from the Philippines and around the world. 4K's Edutainment is a platform to promote social work profession and practice from the Philippines and around the world. Alright. So ngayong gabi po, ang atin pong panauhin ay isa rin pong graduate ng Bicol University sa College of Social Work diyan sa Legazpi City, at isa po ito sa aking mga kaklase noong kami ay magkakasama sa kolehiyo at sabay po na kumuha nitong profession. At isa rin po itong
mahaba-haba na rin ang kanyang serbisyo sa paglilingkod. At sa katunayan, siya po ay rose from the rank dito sa ating Philippine Charity Sweepstakes Office. At ngayon, siya po ang branch manager nitong PCSO dito sa Mindoro Province. At kumuha ho ito ng Masters in Social Work dito sa ating Asian Social Institute dito sa may Taft Avenue. At kasalukuyan, siya po ay kakatapos lang pala nito, no? Kakagraduate lang ng Masters in Public Management dito sa Ateneo University. So, wag na ho natin patanggalin. I-welcome ho natin ang ating panauhin, Mr. Augusto Agot Tordillos. Magandang gabi sa iyo, Sir Agot. Hi, good evening, Ricky. Magandang gabi sa inyo lahat, sa mga nakikinig at sa mga nanonood. Ayan. Thank you sa invitation. Okay. Sir. Kuya Agot, kumusta naman po ang inyong current condition diyan sa inyong pinaglilingkuran? But kung in terms of pandemic, sa Ricky ay dito ay mahigpit. Medyo tumaas ang cases ng mga COVID positive dito sa province. Kaya mahigpit pumasok at lumabas ang probinsya. Alam mo naman, may mga health protocols. Pagtatawid ka ng dagat, mahirap sumakay ng barko papasok dito. Oo, tama. Para kaming dito, nasa isolation ng province. Parang napanood ko yung isang pelikula ni Tom Hanks, na naka-isolate diyan. Oo, naka-isolate diyan sa isang island hanggang tinubuan ng mahabang buhok at mahaba ding bigote. So, sana hindi kayo magkaroon ng mahabang buhok at mahabang bigote diyan. At huwag bumayat, magagalit si Kumare. Okay, kumusta kayo? Kumusta naman po? At isang karangalan na kayo ay aking makasama dito sa ating programang The Social Workers Hour. Pero bago ang lahat, batiin mo ang iyong kabiyak dyan sa ating Tanawan, Batangas at ang inyong mga anak. Good evening sa ating puti may bahay na isang social worker, si Virgie, at sa aking mga anak dyan. Sana kayo nasa mabuting kalagayan ngayon. Thank you nga pala, Ricky, sa opportunity na dito sa Social Workers Hour. Alam mo, ito ay isang venue at isang opportunity para sa ating mga social workers din na magkaroon ng ganitong mga platform. Isa kang kahanga-hanga at sinimulan ng mga ganitong mga programa. At proud kami sa iyo, Parikay. Thank you. Salamat. Pero ito ho, ang tanging layunin nitong programa ay magkaroon ng pagkakataon ang lahat ng social worker na makapag-share ng kanilang mga karanasan, yung mga kaalaman patungkol sa ating profession at from their knowledge and experiences, maka-identify tayo ng mga issues and concerns na po pwede pa natin ma-improve, ma-enhance, lalong-lalo sa larangan ng pag-i-improve ng ating profession at maging ang pag-practice natin. So, ito naman ay hindi naman para sa atin lang, sa mga practitioner na kasalukuyan nagpa-practice, kundi ito ay para na rin doon sa mga magpapatuloy sa pagkuha ng social work profession para mayroon na ho silang kumbaga library, ang kaibahan kasi ang library sa atin nung mga panahon na tayo ay talagang sinasadya doon sa library mismo ng ating universidad. Pero ito ngayon, dahil mayroon na tayong platform, pwede ho nilang i-browse sa YouTube, sa internet, at makakakuha sila ng mga impormasyon, karagdagang kaalaman na maging reference sa kanilang pag-aaral at maging sa pagpapractice ng ating profession.
So, yan. Kuya Agot, bago tayo magpatuloy at magko-commercial break muna tayo. 4K Edutainment is a platform to promote social work profession and practice from the Philippines and around the world. 4K Edutainment is a platform to promote social work profession and practice from the Philippines and around the world. 4K Edutainment is a platform to promote social work profession and practice from the Philippines and around the world. Magbabalik po tayo dito sa The Social Workers Hour, One Vision, United Action. Balikan po natin ang ating panauhin ngayong gabi. Si Kuya Agot Tordillos, ang branch manager ng Philippine Charity Sweepstakes Office diyan sa Mindoro. Kuya Agot, alam ko mahaba-haba na rin ang inyong serbisyo or paglilingkod sa ating bayan bilang professional social worker. Mga gaano ka nakatagal, Kuya Agot, sa iyong paglilingkod mula nung ikay magsimula? 26 years na, Ricky. 26 years. 26 years. Oo. Anong Right up to anong year? Oh, anong year 'yon? 1995 ano? 1995. Oh, from 1995, hindi ka ho ba nagkaroon ng pagpaplano na since 1995 kayo ay nandiyan na sa PCSO, wala ho ba kayong plinano na lumipat sa ibang ahensya? Wala na, Ricky. Abroad sana, kaya lang hindi man natuloy. Ano ba yung naging karanasan mo kung bakit parang nanatili ho kayo diyan sa PCSO? Well, bukod sa Ricky sa vocation na natin yung pagiging social worker, di ka sa atin na alam mo naman yun, ang training natin sa university is talagang tumulong sa mga tao. Parang nagkaroon ng tugma baga yung napasok kong agency, PCSO, sa aking passion for social work. So pag ganun kasi, pag gusto mo yung ginagawa mo na not for the sake na para kumita ka, kundi para ma-practice mo yung profession, hindi mo siya iwanan eh. So yun ang sa palagay ko ang reason kung bakit hanggang ngayon parang bago lang akong pasok sa PCSO. Para kailan lang, bagong pasok ko, pero 26 years na pala. Ngayon, gano'n pa rin yun. Hindi nag-wane yung passion natin to serve. Yung mga clients natin dito na humingi ng tulong sa PCSO. Even though, umangat tayo from the rank and file, napunta tayo sa middle management. But the passion still remains. Yung social work pa rin talaga. Social worker pa rin tayo. Kahit saan. Yun. Alam mo, kung titingnan mula 1995 hanggang ngayon, sa tingin ko, classmate, mukhang kabisado mo na ang lahat ng sulok ng PCSO dahil sa 25 years. Palagay ko, kahit na anong ipamemorize sa'yo, ay sigurado ako 100% papasa ka lagi dahil sa tagal mo dyan sa serbisyo sa PCSO. But bilang practitioner, sa mayabong na iyong karanasan dyan sa paglilingkod natin sa PCSO, ano-ano ang mga social issues or encountered problems habang pinapractice natin itong ating profesyon para na rin sa kaalaman ng atin pong mga tagapanood na kapwa social worker at the same time itong mga would-be social workers? Ricky, magandang tanong yan. Ang PCSO kasi, Ricky, is very specific siya. Ang mandate niya is to provide assistance related to health. Alam mo yan, health projects, health or medical assistance of national character. So, ang mandate niya is towards provision of assistance sa mga tao na nangangailangan
o may mga problema sa medical. Okay? So, pag ganun, parang somewhere kami sa medical setting. Pero kalahati naman ng part namin parang nasa sa DSWD, yung pagbibigay ng tulong sa staff. Hindi kami purely medical talaga. Parang hybrid, ika nga. Well, kaya lang, dahil nga sa ang mandate ng agency ay naglilimit sa ating mga implement ng mga programs, conceptualize ng mga projects, doon lang kami, hindi kami nalabas sa mga health projects. So sabihin, pag ang isang tao tumulong, humingi ng tulong sa amin, it should be with his or her concern sa medical. Hospital bill, medicines, mga ganon. So, my 26 years treating sa service, sa PCSO, doon na umikot yung mundo ko. 18 years ako nag-direct provider ng medical assistance ng PCSO. So yun. So, hindi kami rin kayong social worker na napunta sa tao tulad ng sa DSWD o sa local na pupuntahan, home visit, at kami ang pinupuntahan. Ayun. Baliktad. Oo. So, hindi kamukha ng mga nasa crisis intervention unit, no? Oo, yung mga taga CIU, may CIU kasi ang DSWD, ano, yung office. Tapos sa inyo naman pinupuntahan. So ganun din yung sa department. Meron din tayong mga fellow social workers na pumababa talaga para sila ang pumunta sa client, sa community. Oo. Pero sa PCSO, kayo ang dinadayo ng kliyente. Yes, tama. Kami ang pupuntahan. At kami parang ano baga, yung pagtulong na material, gano'n. Hindi kami doon sa mga gagawa ng comprehensive case study. Wala yun. Okay. Sa amin ay simple case study lang or socio-economic assessment. So, ano yung mga common issues encountered? Kayo personally, bilang social worker, ano ang mga common issues encountered sa pagde-deliver natin ng ating services bilang bahagi ng ating profession? Maraming anggulo yan, Ricky. Sige. Kung titingnan mo sa agency, pangalawa titingnan mo sa the manner, sa proseso ng PCSO sa pagbibigay ng assistance at sa mga social workers sa PCSO in our relations sa clients, saka sa mga tinatawag naming partners sa hospital. In terms sa agency, Ricky, an agency kasi is malinaw ang kanyang mandato to provide and to operate national lotteries at from the proceeds ng mga lotto games, 30% nun should be allocated to charity works, charity programs on health. So, isang issue doon, isang sa karanasan ko nakikita kong issue doon is parang walang sapat sa mga tao sa mga Pilipino na kahit gaano kalaki yung ibigay mo tulong at gaano kalaki yung pondo ng isang agency, hindi talaga nawawalan, hindi nauubos yung pangangailangan ng tao. Naintindihan? Yes. Mo rin, no? Yes, oo. Parang walang katapusan na pagtulong. Kasi tuloy-tuloy, parang kahit na ang dami ng tumutulong, parang hindi nababawasan yung tinutulungan. Madami pa. Lalong dumadami, Parang nagpo-promote kasi may social services dito, may mga tinutulong dito. Pero kumbaga nagpo-promote, natulungan mo ang isang tao, magsi-share, magkikwento, parang marketing pyramiding lang ang style. Yun. Isa yun. So, ibig sabihin, napakalawak on a macro level, napakalawak ng epekto ng health problems, health issues ng isang bansa, ng mga tao, patungkol doon sa pagbibigay ng tulong. Sa PCSO ay kumita man kami napakaraming hundreds of millions of pesos para sa charity works. Still makikita mo maraming mga kababayan natin ang hindi
magkaroon ng access sa ganung resources, di ba? Yes. Yun. Oo. Sa agency issues. Mm. Pagdating naman sa procedures, processes, practices ng social work sa PCSO, well, dumating sa point kasi na ang PCSO before walang social workers eh. Oh. Nung dumating during the time So, kailan lang siya, Sir Agot, nagkaroon ng social worker? kung ako kakamali, mga 1993-94. Ano? Okay, so baka po pwede natin ikwento lang yung kaibahan ng PCSO before na walang social worker versus yung nagkaroon na ng social worker. During the time, Ricky, yung Marcos regime, Marcos regime, walang direct na pagbibigay ng tulong sa individual ang PCSO. Sweepstakes pa noon, wala pang loto. Nung dumating si Ramos, 1992, diba? Ginawa niyang chairman ng PCSO si Mamita Pardo de Tavera. Si Mamita. From DSWD yun. Oo. Ginawa ni Ramos na chairman ng PCSO ang isang social worker ay isang secretary from the DSWD. Parang ganon. Na ang orientation is to provide help. Nakita siguro nung management during the time of Mamita Pardo de Tavera, malinaw ang mandate ng PCSO to provide assistance for health projects, mga ganon. So nakita niya, bakit hindi ibigay individually? So nagkaroon ngayon ng individual medical assistance program na i-implement isang registered social worker. So, siyempre mag-hire siya ng social workers. At galing siyang DSWD. Tama, oo. Kung siya doon ng mga, I think, less than 10 persons, 10 social workers, mga SO2, SO3. Oo. Dinala niya sa... Kasama dyan sila Sir Ruben, sila Ma'am Jerosa. Natira na lang si Ma'am Jerosa kasi Ma'am Grace yata, retired na din eh. So yun, mga pioneer. Si Mrs. yata ng UP, mga asawa ng taga-UP. Yun sila yung mga naging pioneer noon. Tinatag nila yung PCSO social service na wala before. So nagkaroon ng parang conflict, parang division doon sa department na yon, na Fund Allocation Department, kasi nagkaroon ng tawag na SWA. Ay, yung mga taga-SWA. I see. Pero itong si Secretary Mita, ano nga ba ito? Pardo de Tavera ay hindi naman ito social worker. Ito ay medical professional. Doktor. Parang ganun. Oo. So kaya siguro, yun ang naging parang background or basis na siya ay ilagay diyan dahil may background siya sa medical at the same time secretary ng DSWD. Yun, nga nagkatugma. Oo, nagkatugma. Tama. Okay. So, sige. Oo. Doon nagsimula rin yung pagbibigay ng PCSO ng individual medical assistant. Na lumaki nung pumalit si Chairman Morato. Napakabait din. Oo. Ayun, inopen niya na. So that time, so that time, yun na yung pagpasok mo. Panahon ni Chairman Manuling Morato. Yes. Tapos kasi nga nakita ng mga tao na natulong ang PCSO. Dumami ang nahingi ng tulong. Hindi kailangan na maraming social workers. Nag-hire sila noon 10, sama ko sa 10. As after ko, marami na sila. Ngayon, marami na eh. More than 100 na yung social worker doon. Kami noon, nasa 20 lang. Doon ang simula rin yung I see. Okay. So ang ibig sabihin yan, panahon ni Chairman Manuling Morato, doon na talagang nagkaroon ng program na ang PCSO ay parang mayroon na silang charity. Hindi lang kasi parang may narinig pa akong funding, nagbibigay pa ng pundo ang PCSO nung araw. Ano? Unti-unting dumami yung programa kasi kaya naman nagkaganon yung Ricky kasi doon naman nagsimula yung Lotto games. Okay. Nag-click.
So maraming tumaya, maraming pondo ang PCSO. Yeah. Di maraming may tutulong. Oo. Yun. Okay, sige po. So, Unlike before na oo. Ayan, sige. So magbabalik po ang ating programang The Social Workers Hour para sa ating mga komersyal. 4K's Edutainment is a platform to promote social work profession and practice from the Philippines and around the world. 4K's Edutainment is a platform to promote social work profession and practice from the Philippines and around the world. 4K's Edutainment is a platform to promote social work profession and practice from the Philippines and around the world. Tayo po ngayon ay live na live dito sa ating The Social Workers Hour, One Vision, United Action. At kasalukuyan, tayo po ay ating pong kakwentuhan, ang ating pong classmate, si Sir Agot Tordillos mula sa PCSO, ang branch manager dyan sa Mindoro. Okay, Sir Agot, marami na ho kayong nabanggit kanina na mga karanasan mula sa istorya ng PCSO kung kailan ito na-establish at nagkaroon ng mga social workers. Ngayon ho, bilang individual practitioner, no? Bilang professional practitioner ng ating profession. Personally ho, ano ho ang iyong naging karanasan doon sa pagiging direct work diyan sa inyong opisina? Well, oo. Mahirap. Mahirap sa una, Ricky. Unang-una ay overwhelming yung dating ng mga taong tinutulungan. Ayan. Imagine, Ricky, yung meron kang 30 to 50 clients a day. Adi yun interviewin mo siya, tutulungan, at after that, gagawan mo ng social case study report. Okay. So yun, mabigat yun araw-araw. Oo. Monday to Friday. As a direct worker. Pero yung social case study report ba, ito ay comprehensive din or hindi naman siya comprehensive? So, no? Oo, Basic lang. Basic lang, oo. So, basic lang siya. Biruin mo, ang ratio ng social worker nung panahon mo ay 1:30 to 50 na clients sa isang araw. So, kung i-multiply mo yan times 5 sa 50, abay, 2,000, ilan na ba yan? 150. Hindi, sa 5 days. 250 250 times 4 weeks. O di talagang 1,000 sa isang buwan ang iyong yes. Imaginein mo na lang kung 1,000 isang buwan, edi mayroon kang 10 o 12,000 clients in a year. Yes, times 25 years, Sir Agot. Ibiruin mo na yan. Pwede ka nang kumandidato at manalo bilang party list. Di ba? 18 lang, 18. Oo. 18 years kasi after magka-18th year ko, wala na ako doon sa direct frontline. Ayan. Oo. Saka manual pa noon, Ricky Manual. Sulat kamay. Wala computer noon. Wala pang typewriter, yung sinauna, no? Oo. Yes. Oo. So, ano ang kaibahan ho nung direct practitioner doon sa bilang pag-angat ng iyong posisyon at ikaw ay naging supervisor and manager? Ano ang difference nun? Well, malaki din. Masarap. Maganda yung ikay nagsusupervise na lang kaysa doon sa direct, Oo. Unang-una, of course, ang accountability malaki. Oo. Pero, I think deserving mo naman kasi for 18 years ka na mag-direct. So, gamay na gamay mo na yung, at bigyan ka ng break. Bigyan ako ng break na mag-supervise. Yun. Maganda. Ang difference is, more on ka na ngayon, handling social workers instead of handling clients. Oo. So,
ngayon, ang kaibahan kapag ikaw ay naging supervisor or manager, director, ay ang dinidirect mo na ngayon ay ang atin pong mga fellow social workers. At dito Yes. natin sinishare, mini-mentor, ginaguide ang ating mga social workers who are directly practicing our profession at may touch, human touch encounter mismo sa ating mga Yes. clients. Oo. So medyo nakaluwag, but still yung accountability naman bilang manager, ito naman yung medyo mabigat sa'yo. Okay? Oo, Bigat. oo, mabigat. Yun So, lang yun, Ricky. Yun lang yung nasa baba mo kasi. Yung kasi middle managers ang tawag sa amin. oo, Yung nasa baba ko, yung mga social workers or other social development workers. Na, sa taas ko meron din. Yung mga boss naman. oo, Sila okay. bossing. Oo, ano naman ang sige, kwentuhan natin. Mukhang Kasi excited serve mo din diyan. yun. Oo. Ibang approach naman doon. Oo. Oo. At nag-ano naman yun ng kung dito sa baba, sa other side is management and supervision skills, Oo. leadership, mga ganon. Pagdating Oo. dito sa taas, paano ka naman sumunod? Di ba ganon? Oo. Sa mga boss mo. Oo. At yung responsibility na malaki, parang mas ano nga mas mabigat pa kasi may mga boss tayong alam mo na ang demand, saka yung priorities nila iba-iba. Pag iba yung presidente yung nakaupo, may ibang PCS o board na ilalagay, iba rin ang priorities noon. So gano'n, pag ikisamahan mo, pag sinabing ito ang gawin natin, yun ang gagawin natin. So parang yung utos nila kailangan nating sundin, parang military, obedience is the key to execute Yes, the mission. Oo, mga ganon. Lalo na pag galing sa AFP o PNP yung boss natin na in-appoint, ay nako, iba ang disiplina at iba magtrabaho ang mga yan. So let us see the Mapili. difference lang din, Sir Agot, para lang yung atin pong mga audience may matutunan sila. Why nasabi mo na kapag galing sa military, ito yung approach nila, pag galing naman sa civilian, ito naman yung approach nila. Bakit hindi nagko-complement yung dalawa? Oo nga, based on experience, Ricky, kasi 25 years na, nakailang presidente na kami. Parang 6 na akong presidente, Ramos, Erap, Gloria, Pinoy, ganun. Tapos, si Ramos is civilian. Si Ma'am Mita Pardo, di ba? And then, ganun, nakadalawa na kaming, tatlo na kaming galing sa military. Kasi pag nag-retire naman sila, 56 lang. So, kinukuha ng, kay President Duterte, 2. Yung ngayon, at saka yung Corpus. Saka si General Balutan. May mga pros and cons yun eh. Alam mo naman, pag military kasi, ang linear yun, very linear yun, from top to bottom. Tama. At obey, talagang susundan mo. Si General Balutan, di ba, Marines yun eh. Pag sinabi niyang gawin mo ito, gagawin mo without hesitation. Tapos agad-agad. Agad-agad. Bilis. Kasi sila din, mabilis din. Ganun. Pag civilian naman, like galing sa business, o galing sa local government unit, naging congressman, naging mayor, iba naman ang approach mo. Parang may halong politika din. Ang priorities mo, iba din. Ganun. So, pros and cons, mas magaling kung mga galing sa military in terms of certain aspects. Pagdating sa pag-implement ng project, magaling yung mga galing sa uniform. One command. May one command dyan. At saka yung network, Sir Agot, yung network nito, madali ang koordinasyon. At kapag kailangan mo ng mga backup support, lalong-lalo na kapag may mga areas kayong pupuntahan o tutulungan, ay napakabilis. General to general. Kahit na siya ay retirado na, pag siya ay nakipag-ugnayan, abay, nasunod pa rin yung mga nakaposisyon, no?
Hindi ka mukha pag civilian ka na, no? Pag civilian ka na, pag nagretiro ka, mukhang hindi na masyado nasusunod. Tablado ka na. So, yun. Okay. So, yan yung maganda. Yun ang isang maganda ron, Ricky. advantage. Pag-retired, diba? Tapos, pag sinabi noon at may gusto yun sa lugar mo, huwag kang bagal-bagal kasi minsan munahan ka pa ng pulis. Nandito na yung pulis, sundalo. Ay kaya gagawin na nila dahil nga tinawag o request si retired general. Oo. Sige. So, ang problema lang doon, sa part nila, Ricky, sa part naman nila, sila naman ang nagugulat ngayon. Kasi kung ikaw ay general at alam mo susundin ka, pag sinabi mo doon sa sa yung nasasakupan. Pag napunta ka naman sa bureaucratic na agency tulad ng PCSO, hindi naman mga military yung nagugulat naman sila. Kasi umutos na sila, hindi pa rin nagawa. Kasi nga iba ang kultura, iba yung approach. Yes, civilian. Diba? Nagkagalit ngayon. At ang expectation nag-iiba. Okay. Naninibago. Oo. So, tama. Siyempre, ang mag-a-adjust ay usually siya. Kasi siya iisa. Kami ang dami-dami namin. Right. At saka hindi naman niya po pwedeng basta-basta i-implement yung military discipline. Lalong-lalo na sa isang civilian organization kagaya ng ating office. Ako, ganyan din ang aming opisina. Kasi retired general. In fact, napakadami ng general sa amin, Sir Agot. Pero nag-adjust talaga sila sa kultura ng department. Lalong-lalo, ang department ay binubuo ng 26, almost 30,000 employees all over the Philippines. So, sa bagay, ang aming general, ang aming secretary, si Secretary Bautista, ay ang pinaglingkuran niya sa Philippine Army ay 100,000 mahigit na sundalo. Pero ang kagandahan doon, kahit 100,000 yon, pag nagbigay siya ng instruction, ay talagang follow order. Sunod lahat yung 100,000. Itong 30,000 dito sa atin. Hanggang sa dulo pinakababa. Kahit hindi siya kilala, no? Itong 30,000 medyo hindi ito military discipline. So kailangan mag-adjust sila. Kuhain ang mga kaugalian na nakasanayan, tapos mag-a-adjust. Tapos doon sila papasok. So far sa amin naging effective din yung discipline dahil hindi tiningnan yung pagiging general or military, but rather tiningnan yung paglilingkod. Yun yung napakaganda. Tama yun. Ganon din sa amin, Vicky. Alright, sige po. Walang question sa kanilang integridad, sa kanilang leadership Yes. The matter of paano ba magtutugma yung dalawang civilian and military approach, di ba? Correct. Correct. Okay. So mukhang gumaganda ang ating usapan sa ating The Social Workers Hour, One Vision, United Action. Mamaya sa ating pagbabalik, atin pong pakikwentuhin ang atin pong kasamang si Sir Agot Tordillos tungkol sa mga innovations ng ating innovations niya bilang social work practitioner doon sa mga social issues o mga current trends and realities na nabanggit kanina. Maya-maya lamang ho yan sa ating pagbabalik. 4K's Edutainment is a platform to promote social work profession and practice from the Philippines and around the world. 4K's Edutainment is a platform to promote social work profession and practice from the Philippines and around the world. Alright, at sa ating pagbabalik, again, kausap natin ngayon ang ating pong branch manager ng PCSO dito sa Mindoro. At kanina, marami na ho siyang sharing, kaalaman, from the history hanggang sa complementary service. Natutuhan natin ang difference ng military leadership at saka yung atin pong civilian leadership na pwede naman mag-adjust ang pareho, lalong-lalo na kung paglilingkod ang pag-uusapan.
Pero ho, sa dami ng mga na-share ng ating panauhin ngayong gabi, ay siguro tanungin natin siya kung ano-ano yung mga sa kanyang identified issues diyan sa PCSO or sa practice mismo, self-practice ng profession na social worker dito sa PCSO. Personally, doon sa mga social issues na identified, ano ang mga naging hakbang at paano niya ito napagtagumpayan? Sir Agot? Ricky. Nako. Pagdating sa ganyang usapin, talagang kailangan salain mo mabuti yung Issues. experience kasi natin na 2 dekada, halos 3 dekada na. Dami nating karanasan sa pagsiservisyo. Well, anyway, common naman yung mga experiences ng social work sa PCSO from Tawi-Tawi to Hulu to Manila. Iba pare-pares yan eh. Kasi isang programang ini-implement. Ngayon, Ricky, yung challenges and issues namin basically, hindi man ganun kabigat eh. Basically, it's to really how to come up with a program siguro na matutugunan lahat ng pangailangan medikal ng mga kababayan natin. Well, of course, visionary yan. Mataas na pangarap yun. A good thing ngayon, merong lumabas sa Sir Ricky na bagong programa. Itong kay Bongo na Malasakit Center. Oo. Malasakit Center. Batas na yun eh. At politics aside, pero maganda siya. Maganda yung kasi coordinated na yung pagbibigay ng tulong. Imagine, sa isang room, sa isang hospital, sama-sama lahat, PhilHealth, PCSO, DSWD, local government, PAGCOR. Yes. Lahat ng resources ng agencies na yun, pinagsama-sama. On the idea na, hihingi ka ng tulong sa PCSO, hindi ka na pupunta sa PCSO sa Manila. And then after mo humingi ng tulong sa PCSO, pupunta ka ng tulong sa DSWD, pupunta ka rin DSWD. And then pupunta ka naman ng PhilHealth. So, kumbaga, lalakarin lahat yun, agency to agency. Kung nasaan yung address, pupuntahan ng ating nangangailangan ng tulong. Pero dito sa Malasakit Center, naka-centralize. Nasa hospital. Malaking tulong. Hindi parang, Kuya Agot, parang ito ay one-stop shop. Di ba? One-stop shop. Yun, one-stop shop. Isang napakagandang tawagin natin institution yan or infrastructure ng government. Coordinated lahat. Ang mabigat lang doon, Sir Ricky, sa mga government hospitals lang yun. Wala doon sa private hospitals. Kung saan doon yung bulk ng mga pasyente sa private, sa Oriental Mindoro. Napakarami itong hospitals. Pero isa lang ang may Malasakit Center. Yung Oriental Mindoro Provincial Hospital lang. So paano yung mga nasa ibang hospital, hindi sila makakapit. So siguro iyan ay marahil parang ang isa pang yun. Isa pa rin isang challenge pa sa PCSO ngayon is yung Universal Healthcare Law. Okay. Kung ka naman doon, na ang inuutusan ng PCSO, may inaatasan ng PCSO, na yung pondo niya ay ibigay na doon sa Universal Healthcare through PhilHealth. PhilHealth, oo. So, darating ang araw, Ricky, ito naman ay parang sa usapan pa rin lang, darating ang araw, hindi na kayo magbibigay ng individual medical assistance. Wala nang lalapit sa PCSO. Parang ganon. Kasi, yung ibibigay namin dapat individually sa mga lalapit, diretso na namin sa UHC. Ipupunta na namin doon sa PhilHealth. Okay. Ganon. Ibig sabihin, pag na-hospital yung tao, binigyan ng PhilHealth ng assistance. For example, 50,000 ang bill. Kinover ng PhilHealth
30,000. Oo. Part ng 30,000, Sir Ricky, ay from PCSO. Ay, Yun, see. isa na lang. Oo. Paano kung hindi naman siya magpapakonfine sa ospital? Pero nangangailangan din siya ng tulong. Hindi ba pwede mabigyan din siya ng PCSO? Hindi na, hindi na. Doon pa rin siya sa ospital na pupuntahan niya. Mhm. O sa Malasakit Center naman. Kasi sa Malasakit Center, pwede yun. Papalaboratory lang siya, pwede yun. I see. So, pwede kasi dahil mayroon tayong mga humihingi ng tulong na nagsha-shopping din. Ano? This is one way of preventing doon sa mga shopping ng shopping na punta doon sa isang ahensya, halimbawa sa DSWD, tapos pag nakakuha doon, pupunta ng PCSO and pupunta din sa hospital dahil mayroon din ang hospital na assistance at ang pondo ng hospital, ang iba dyan, galing din ng PCSO. So, nadodoble ang resources dahil nag-shopping siya sa tatlo at maaring sobra pa doon sa fixed bill. Kailangan niya. Oo, kailangan niya. Oo, isang estratehiya 'yan, Sir Agot, ano? Maganda 'yan na naisip natin. Kaya lang kailangan ito, mukhang kailangan i-advocate, no, i-communicate sa tao kasi baka mamaya ma-misinterpret nila ang ganda ng pulisiya versus doon sa kanilang pangangailangan. Bagkus sabihin nila, hindi naman nagbibigay ang gobyerno. So ang PCSO ay gobyerno din. Di ba? Tama yun. Tama yun. Oo. So, ayan ha. Well, Go ahead. Yung mga issues naman, yung mga nagsha-shopping talaga, marami yan eh. Kaya lang di mo rin masisi si Ricky kasi lalo napakalaki ng bill, no? Ngayon kasi pag na-hospital ka, kahit simpleng sakit, 100,000 ang may bill mo eh. Oo nga. Kung wala rin masyadong resources, ikot ka talaga. Di mo rin masisi nga naman. Oo. Kaya nga siguro inilapit itong Malasakit Center sa mga hospital para hindi nalalayo itong mga mau-hospital. Pero wag naman sanang ipanalangin na ma-hospital ang mga tao. Baka kulangin din ng pundo ang ating pong mga hospital at saka syempre ang nagpo-provide ng resources. Ayan. So, mga kasama may mga pagpaplano pero hindi pa naman ho ito na isa sa katuparan. Pero maging handa lang ang atin pong lahat, tayo bilang mga social workers, baka malapitan tayo o matanong tayo, at least alam ho natin kung ano po ang sasabihin para maitama yung matulungan natin ang ahensya ng PCSO sa pagdi-disseminate ng information sa ating pong mga taong bayan. So, ayun, magaganda ang hakbang, Sir Agot, ano? Yung mga binanggit mo, universal healthcare. Yan naman ay unti-unti na nag-a-adjust dyan at yan naman ay napapakinabangan na ng ating mamamayan. So, pagdating ho dito sa atin pong mga issues or challenges, sa tingin nyo, ano ho ba yung pwede pa natin ma-improve dito sa ating practice, maging sa pagtuturo ng social work theories sa eskwelahan at maging sa pagpapractice na to? Ano po ba ang iyong observation na pwede pang i-improve nitong mga nasa academe or maging yung ating pathway, ano? At Ricky, alam mo, iba ang trajectory ng PCSO sa profession nyo, sa nakikita ko parang towards siya yung wala nang boundary. Alam mo yun? For example, yung Asian Consortium nila Miss Gladys, di ba? Oo, kami. Kasama ako dyan. Parang, oo, kasama kayo dyan. Parang integrated yung mga pag-social worker ka ng Vietnam, parang ka-level mo yung social worker ng Singapore, parang gano'n. Parang isang goal sa Asian, sa Southeast Asia. Yun ang sinasabi kong trend na magiging challenge din natin. At na kung saan dapat yun ang titingnan ng mga schools of social work, ng mga nasa academy. At doon sa mga nag-aaral pa lang. Kasi tayo noon, Philippine social work practice tayo noon. Focus natin dito. Diba? Although, pinapapayawan natin yung sa international
practice of social work, pero mostly dito tayo. Ngayon, ang trend is Asian consortium, siguro tatawag natin one curriculum, mga ganon. May mga ganon trend eh. Narinig ko yung Gladys eh. Yes, pinag-uusapan yan, Sir Agot, ano? Pinag-uusapan natin yan sa consortium, yung pagsusolidify, ano? O kakaroon ng consolidated one curriculum for all ASEAN region, no? Kaya yung 10 bansa ay nag-uusap-usap at ang lead organization dito ay ang ating NASWE, no? At yung social integration naman, yung iba-ibang recommendation or inputs ay manggagaling din ito sa other professional social work organizations, kung kaya't napasama yung iba nating mga co-orgs, ano, sa even PASWE, ano, PASWE, ALSUDOPI, DOH League, AMSWAPI, no, tapos other pati yung court social workers. So akala ko nga matutuloy yung PCSO chapter, PCSO social workers organization, but maybe kayo ay under ng hospital, no, kaya hindi na siguro kayo nagpatuloy. Anyways, sige, ipatuloy mo, sir, ang kwento. Yung trend na yun, Ricky, na ini-spearhead ninyo sa consortium, ang sa atin lang sana isama sa curriculum from first year hanggang fourth year social work at isama sa board exam. Diba? And pangalawa, tutukan ng mga schools, mga nag-offer ng social work, yung pagpapalawak ng mga research atin. Research about practices. Wala tayo nun mga documentation. Natatalo tayo ng ibang bansa, di ba? Pagdating sa research, sa mga bagong learnings na pag-share. Kasi marami, pero hindi na-document. Pag hindi na-document, hindi mo ma-access. Diba? Ganun. Alam mo, tama ka, no? Yung isa nating naging panauhin dito, si Mr. Rainier Almasan. Isa siyang professor ng universidad dito sa UP. UP professor. Tama ka, nabanggit din niya 'yan. Maraming mga study for compliance lang, Sir Agot. No, halimbawa, kailangan mo graduate ng masteral or PhD. Maraming studies na patungkol sa social work practice, ano? Pero after na ma-comply, after na ito ay makagraduate, parang nag-i-stop na ang mundo dahil yung kanilang mga ako din, ano, yung ating pong mga ginawa na researches ay parang naka-stuck na lang diyan sa library. So kung walang pumunta doon sa library, wala rin namang magbabasa noon, di ba? So kaya nga sabi niya, dapat siguro yung mga professional tayo bilang social worker, rich ang knowledge natin sa ating experiences in the field of social work. Kaya lang, hindi natin na isusulat ito. Gayon, itong mga policy maker or policy developer, no? Program developer, tapos itong mga nag-a-analyze, ay wala silang mai-analyze kasi hindi naman napapaabot sa kanila. Or, in other words, mayroon namang napaabot pero hindi maintindihan. Di ba, Sir Agot? So, tama. Ang social worker, rich ang kanyang karanasan, pero mukhang kailangan i-improve sa level ng research so that ito yung pwedeng ma-improve at ma-inculcate sa ating mga future social workers na ngayon ay nag-aaral pa lamang. Diba, Sir Agot? Sir Agot? Ayan. Tama yan. Okay. Sige. So, ano ang mga advantages nito, sir? Kung sakasakaling yung pinag-uusapan sa ASEAN ma-integrate at magkaroon ng isang magandang ASEAN curriculum for social work, ano sa tingin mo ang advantages nito para sa mga papasok at mag-i-enroll na social work? Ricky, kung hindi ko masyadong gamay yung nitty-gritty ng Asian Consortium, pero
sa nakikita ko, itong Asian Consortium from the fact na Asian at consortium siya at composed ng mga representative ng iba-ibang bansa ay napakaganda ng adhikain niya. Pag na-materialize yan, Ricky, nako, ang regionalization natin, Southeast Asian social workers, napakaganda. At ika nga, kung advantages ang pag-uusapan, siguro dapat hindi tayo pahuhuli at nasa edge tayo eh. Magagaling ang social worker na Pilipino, English ang lingwahe natin, di ba? Ayun, oo. Naman ang ating karanasan, Oo. ang kultura natin, common ang culture natin with from Malaysians, mga Burmese, mga Vietnamese, mga ganon. Common eh, may commonalities tayo pagdating sa sa traditions. Kasi na-observe ko yan, Ricky, during my master's study sa Asian Social Institute. Doon nagsimula yung mga kaklase sa mga monks, di ba? Iba ang kultura. Pero mayroong common. Ngayon, itong trend na towards one region, one curriculum, or sabihin natin, kahit yung siguro mga code of ethics natin, baka pagsama-samahin na yan, ano? Yan. Ang ganda, no? Kasi, for example, mag-graduate ka ng social work ng Bicol University, tapos registered ka dito, pagdating mo sa Malaysia, registered ka din, hindi ka na mag-register pa doon, di ba? Oo. Hindi ka na pa training ulit doon kasi yung curriculum na pinagdaanan mo ay yun din ang curriculum nila. Yung gano'n, the best. So, alam mo, ito ang isa sa magandang imungkahi natin at siguro sa mga pagpupulong namin na susunod ay mabalikan itong one curriculum for ASEAN region na magiging sandata ng lahat ng mga social workers across dito sa ASEAN. So sige, atin itong ipapaabot at pero alam ko na umpisahan na ito through the NASWI. Ngayon sir, sa professional practice naman, napakahalaga din naman ng papel ng kanya-kanyang organization, pero bilang naging pangulo ng ating samahan, yung ating PASWI, yung ating AIPO, no? Ano sa tingin nyo ang malaking gampanin ng PASWI pagdating sa practice ng ating profession? Okay. Well, technically, Ricky, PASWI is a recognized professional organization na PRC. Parang institutionalized siya. As the one organization of Filipino social workers. But, sabi ko nga, ilang taon na ang PASWI, na parang 1940s pa yan eh. And PASWI must adapt to the changes of times, di ba? May mga trends kasi ngayon na hindi na labanan. Kami lang, kayo hindi. Kami yung talagang recognize, kayo hindi. Hindi na ganon. Yun yung mga old, yung tawag natin na old narratives when it comes to organization of social work in the Philippines. Kasi ngayon, hindi mo masabi na kung PASWI ako. How will you differentiate or how will you define na ako ay PASWI member at hindi ako NASWI? At identify NASWI ka lang. Diba? Or TOPI or court. Does it matter kung nasa court ako, nasa parole and probation ako? Hindi ba ako member ng PASWI? Diba? PASWI, mayroon naman kaming TPA Association. May ganun. Ibig kong sabihin, dapat umalis na tayo dun sa narrative, sa thinking na may kanya-kanya. It's time to make a unified yet diverse organization. Napakaganda. Oo. Worst comes to worst. Kung ang PASWI ay magre-rebrand, sabihin na natin.
magre-rebrand siya. Baka magkaroon ng rebranding tapos incorporated na lahat. Diba? For example, one card lang pwede mo gamitin kahit saan. Bali, magbayad ka ng membership sa Osodopi or nagbayad ka ng membership sa NASWI All Medical, member ka na ng PASWI. Yung binayad mo, hindi ka na magbabayad pa sa PASWI. Yun na yun. Well, isa na. Oo. So, at lahat. Oo. Staff member ng PASWI. Kuha mo na lahat yun. So, baga kahit saan kang organization, automatic yun na marirecognize ka ng professional org ng mga social worker, which is an accredited IPO ng PRC. Pero yung kanya-kanyang organization kasi, halimbawa si Al-Sudupi, si ADSWI, si NASWI, no, si AMSWAPI, DOH League, or si PACSWI, ay mayroon din silang kanya-kanyang bylaws. At alam ko ang mga bylaws nito ay registered sa ating SEC. Kagaya ng aming sa DSWD, sa ADSWI, ano? So, we have individual SEC registration. And then, itong mga grupo na ito, they are all members of PASWI. Di ba? Oo, they are all members of PASWI. So, in other words, wag naman sana, no? Na dumating sa punto na mawala ang PASWI dahil ang mga social workers ay nag-focus na sa kanya-kanyang mga respective organizations. Wag naman sanang mangyari yon. Kasi in other words, mawawalan na tayo ng professional org. Magkakaroon na lang tayo ng workplace org kung saan ang ating mga ginagalawang sa pagpapractice ng social work. Oo. Tricky. Only time will tell. Kasi if the current trends ngayon ay pababayaan ng PASWI, and they will just ignore yung mga signs, yung mga writings on the wall, sabihin na natin, baka dumating ang time na magkaroon ng ganung senaryo, di ba? Ang unang tanong, Enrique, bakit may mga lumulutang na very active, very vibrant sub-organization ng social workers like NASWI, ay sa inyo, sa DSWD. Bakit? Ang tanong dyan, simple lang naman kasi napabayaan I mean, yung need nyo, huwag na tayong lumayo. Kami sa PCSO, we have our own specific needs as a social worker, as a practitioner. And we're looking towards PASWI as our organization to at least provide us program services or professional upliftment, enhancement to make our practice of social work more competency baga. Wala yun. Hindi ng ganong attention. Kasi ang lawak niya. Para siyang natatapaan niya. Marami siyang iniintindi. So mag-organize na lang kami ng amin. Yun ang nangyari sa kung natin sabihin na sweet ng mga educators siya. Oo. Illegal. Mga nasa hospital lang niya, kaya lang gano'n. Para hindi rin. Kasi pag sa PASWI kasi dapat lahat yung pagbibigyan mo. Dapat yung mga dapat ang PASWI merong committee on medical, diba? Social workers. So, part ng organization na for medical social work. Hindi dapat ihiwalay. Kaya nag-iwan, hindi kayang bigyan attention ng napakalaking organization na PASWI. Ang membership natin nung ako yung umalis dyan, nasa may 2,000 yung active active pero ang registered social workers, 35,000 na Malaki na. May kita Oo, sa DSW, ang pinakamalaking population ng social workers ay nasa Al-Sudupi or sa LGUs, at the same time itong nasa DSWD. So malaki masyado, no? Even magsama ang NASWI, ang PACSWI, itong nasa hospital, malaki pa rin ang dalawa na ito, no? Kaya kailangan talaga siya ay siguro continuous ang supervision, dahil kung ang expectations nila ay hindi na ipoprovide, ay sigurado magkakanya-kanya, no?
But anyway, sa ngayon, yun ang gusto natin i-communicate, and through this channel ay mapakinggan at ma-improve itong ating profession, at lalong-lalo yung organisasyon kung saan tayo kabilang, no? Okay, gusto ko lang i-clear out sa mga audience natin or manonood or magsusubaybay dito, that itong the Social Workers Hour, this is a strategy where yung atin pong mga concerns ay may papaabot natin sa atin pong mga kinauukulan para pagsimulan ito ng hakbang para ma-improve. Doon lang tayo sa pag-improve. Huwag natin baliwalain yung mga karanasan. Doon lang tayo mag-improve palalo natin ng tudo para at least maging kapakinabangan para din sa ating lahat. Yan. Saka Ricky, hindi lang tayo nagpipintuhan dito. Nagbibigay natin mga opinion or kalupin. Basta din tayo eh. I come from Pasui. National President. Oo. Actual basis kung ba't ko sabihin na gano'n. Oo. Tama yan. Oo. Sige. So, ayan, napakaganda ng nababanggit ng ating panauhin ang pag-improve sa ating profession, sa academe, maging sa practice, at maging sa mga social services ng mga social workers sa kanya-kanyang mga organisasyon na pinaglilingkuran. Ang consortium naman ay sisikapin na magkaroon pa ng pagpapalakas, no? To strengthen pa yung mga respective organizations into one vision, ika nga. Yung mapalakas, magbuklod-buklod, at pagsamasamahin ang magkakaibang views sa isang view na may respeto sa bawat isa, no? Yun naman ang napakahalaga pagdating sa pamamalakad natin, ano. So, Sir Agot, napakaganda ng atin pong pinag-uusapan. Kuya Agot, ito doon ba sa social workers sa PCSO, marami ba tayong mga naging benepisyo na rin sa ngayon? In terms of what? Kasi kung benefits, ang understanding ko dyan, Ricky, yung material o financial ng agency. Yung mga allowances. Allowances, oo. Wala. Oo. Hindi yung benefits sa profession. Profession ba? Okay. Halimbawa, sa profession, sa practice ng profession, continuous pa rin po ba yung mga, halimbawa, support sa trainings, sa mga improvement ng competencies? At hindi lang doon, pati doon sa agency provision ng benefits para sa mga empleyado nito, kabilang ang mga social workers. Oo. Ricky, dalawang bagay din. Una, ang agency is very kind naman in terms na pag ang social worker ay attend ng mga seminars, conventions, o trainings specific for social workers competencies, di ba? Alam pa lang, the usual process, may sinusunod tayo procedure dyan eh. At meron pa rin pangalawa, yung agency internal na tatawag natin doon. Pero hindi kayo doon, parang internal training program. Employees, regardless of social worker ka, o nurse ka, or ano ka, gano'n. Basta sama-sama kayo doon. Mga generalized training, like graft and corruption seminar, mga gano'n. Personality. Iba pa rin sa mga managers na training, mga management leadership training. Iba rin yun. Pag na specific na professor. Kung ang tanong mo ay benefits namin sa competency enhancement, sa ngayon medyo laylo kasi during pero every ang PASWI, medical social workers ay nag-invite ng convention, 5 days, 3 days, pinapa-attend naman. Ayun, oo. Iyan yung napakaganda, no, na hindi mapabayaan yung competency, kasi nasa competency ang susi ng magandang practice ng ating profession, ano. Yes. Alright, so magbabalik po tayo
Lumalalim ang gabi pero nakaka-enjoy ang atin pong pinag-uusapan. Magbabalik po. 4K's Edutainment is a platform to promote social work profession and practice from the Philippines and around the world. 4K's Edutainment is a platform to promote social work profession and practice from the Philippines and around the world. Alright, tayo po ay nagbabalik dito sa ating Social Workers Hour, One Vision, United Action. Okay, Kuya Agot, nasa huling yugto na tayo at marami na ho tayong napag-usapan. Pero itatanong ko lang ho ito, para sa iyo po, ano po ba sa ngayon? No? Para sa iyo ano na ngayon ang iyong masasabi sa ating social work profession after 25 years of experiences? Well, sa ngayon, Ricky, 25 years after graduation tayo, nakakas na. Parang walang masyadong nabago. In terms of in terms of our curriculum, diba? Yung pinag-aralan natin noon, yun pa rin naman sa ngayon. I think, yung pa rin yung process nila. Ang nagbago lang yung technology. Kasi tayo, wala mga cellphone noon. Walang internet. Siguro. Oo, tama. Beyond the control of the social work academy, di ba? Pero in terms of curriculum, in terms of yung turnout ng estudyante, male and female, yung marami sa provinces, mas marami sa Manila. I think kahit nga yung schools of mga colleges sa universities na nag-offer ng social work, hindi rin masyadong dumami Oo. Wala pa rin social work ang Ateneo. Wala rin social work Nasal, UST, di ba? Wala. Sabihin, yung mga ganong trend, dapat kung talagang ang social work profession ay magiging highly visible at makikita ang kung ano man dapat niyang magawa sa society from social, economic, cultural, even dito sa environmental, kung makikita ang visibility natin, baka yung mga higher learning institutions na mga tinatawag natin certain center of excellence, mag-offer din ng social. Pero sa ngayon, nakikita ko konti lang pagbabago siguro. Ang technology lang nagbabago. Okay, so kailangan natin na dagdagan yung marketing strategy natin, yung communication. Yes. Para sa ganun ay magpatuloy at dumami ang hindi lang magpadami ng estudyante kasi baka kailanganin din na dumami din yung eskwelahan. No? So, dapat Ricky, hindi na tayo sa old school way of marketing or selling the products. Isang magandang trend na nangyayari ngayon, itong ginagawa mo, yung sa online. So, social workers hours, okay. Maganda yun. Kung susuportahan nyo ng PASI, susuportahan nyo ng professional organization, at least, suporta lang. Ito tayo hingi ng suporta lang. Ma-blast siya. Lahat ng social worker dyan, manood lang sila. Kasi naman ang trend even ito comfortable yung panood ka Hindi ka na pupunta ng live. Wala nang mga libro-libro ngayon. Yung mga ganun tricky, yung ginagawa nyo is a very good start siguro na dapat palaguin para siyang buto na tumutubo sa ngayon. Maganda. Pagdating ng araw, Ricky, ito ang titingnan ng mga kabataan, mga bagong social worker na may ganito palang ginagawa na pati hindi suportahan, pati natin i-prioritize. Ika nga. Huwag na yung mga mga sinauna pang mga approaches, di ba? Tulad niyan, kahit na yung mga face-to-face seminars na yan, wala na yan sa pagdating ng araw. Pwede na ganito na lang. Zoom, online. Doon magka-petalize yung mga organizations natin, even yung mga sa academe at itong mga nasa practice of social work.
yung mga nasa direct at saka yung mga nasa management levels, ay malaking bagay, Ricky. Tama. Dito na mismo, itong ginagawa mo ngayon. So, alam mo, yan na nga ang gusto nating puntahan, ano? Na pumunta tayo doon para sa future. Ang ginagawa natin dahil hindi naman tayo babalik na doon sa pagkabata, di ba? Kailangan na natin ito ipamana sa iba. So, ito, Ricky, ay social work practice in the digital era. yes. Digital na tayo. Dito tayo sa Stone Age. Ang problema kasi dyan, Ricky, sa mga iba, lalo yung mga old timers, ay hindi sila adapt agad. So, basta tuloy lang. pero alam mo, doon sa 4Ks, nag-i-enjoy yung mga old-timers natin doon, ano? When I say old-timers, yung mga gusto nila yung dati pa. Yung mga young at once. Pero ang approach nila is hindi pa ganyan. Dapat kasi bumabay sa pagbabago ng lipunan, di ba? Sabi mo, mga pwede palang gawin tulad dito, meron tayong ganito. Usually kung dapat pupunta ko dyan, tayo mag-aarap dyan. Pero dito na sa office, dito na sa isla, nagagawa natin to. Which is a very good trend. Wow. Yes, totoo. At ipagpapatuloy natin ito na programa. At sige. Yung mga naging suggestion mo, Sir Agot, itutuloy natin ito. Pero kulang yung 1 oras para sa ating pagkikwentuhan. No? Masyado tayong maraming napagkwentuhan ngayon. But siguro may pagkakataon tayong makapagkwentuhan pa dito ulit sa pangalawang pagkakataon. Mayroon ka bang mga panawagan o nais i-promote, i-advocate mula sa iyong sarili o maging sa iyong tanggapan? Go ahead, sir. Wala na masyado, Ricky. Sa akin lang sa tanggapan, tumaya kayo sa Lotto ngayon. Ang laki ng 200 million plus ang tatama. Yan yata ay bukas o sa Sunday. Sana. Sana yung mananalo dyan mag-donate para sa 4Ks at the Social Workers Hour para ma-improve pa natin lalo ito. One way of communicating our social work education and updates ng ating profession. Tune in lamang ho kayo dito sa ating programang One Social Workers Hour, One Vision, United Action. At dahil lumampas na ho tayo ng 1 oras sa ating pakikipagkwentuhan sa ating bisita. Nag-enjoy ho ako, nag-enjoy din ho siguro ang ating panauhin. Tayo po ay magpapaalam na at bilang pangwakas, hingan natin ng final message ang ating pong panauhin. Sir Agot? Okay, mga kasamang social workers, mag-aral kayo pa. Keep on studying. Okay? At makinig kayo sa 4Ks, makinig kayo sa Social Workers Hour. Every time you have the opportunity, nasa YouTube naman yan. Kahit nasan kayo, i-play nyo lang yan, i-search nyo lang, mag-play nyo na. At marami kayong matututunan dito, marami kayong mga makukuhang mga aral. Okay? Thank you very much, Ricky. Okay, maraming salamat, Sir Agot, sa iyong pagtanggap sa aming imbitasyon. At kita-kita tayo sa pangalawa mong episode dito sa ating pong programang The Social Workers Hour, One Vision, United Action. 4Ks Edutainment is a platform to promote social work profession and practice from the Philippines and around the world. 4Ks Edutainment is a platform to promote social work profession and practice from the Philippines and around the world. Alright, so tayo po ay magpasalamat sa lahat ng mga naging sponsors natin dito. Sponsored by Friend and by Heart. Maraming salamat sa inyong lahat. So tayo po ay magpapaalam na, and for this night or for tonight episode, marami ho akong natutunan na sa kwento ng atin pong mga kasama sa PCSO. Magandang gabi at be safe
everyone. Good night. Salamat at tayo'y magkasama muli. Salamat at may gabing nakalaan sa kunting kasiyahan. Salamat at tayo'y nagkasama muli. Salamat at sa pagpawi ng uhaw ay may darating na araw. Kahit tamis ng ating samahan sa lungkot at kaligayahan, tunay na kaibigan, kasamang maaasahan. Salamat at tayo'y may pinagsamahan. Salamat, tunay kong kaibigan. Tamis ng ating samahan sa lungkot at kaligayahan, tunay na kaibigan. 4K's Edutainment is a platform to promote social work profession and practice from the Philippines and around the world. 4K's Edutainment is a platform to promote social work profession and practice from the Philippines and around the world.